Sakit ng ulo ang unang naramdaman ni Lovely nang magkamalay siya, pero nanatili siyang nakapikit. Nagdilat lamang siya nang mapagtantong hindi siya nag-iisa sa kama at nakayakap siya sa matipunong katawan ng isang lalaki na ang mga braso ay nakapaikot sa kanyang baywang. Ang siste pa, hubad-barong lalaki. At si Drake yun. Short lamang ang suot nito samantalang nightgown naman ang suot niya. Masyadong manipis iyon at aninag ang kanyang katawan. Nagtaka siya. Bakit katabi niya ito sa kama? At sinong nagpalit ng damit niya? Nag-init ang ulo niya. Hindi gawain ng magkaibigang binata at dalaga ang magtabi sa pagtulog. Ang magising siyang nakakulong sa mga braso nito ay hindi normal na bagay. Isang pagsasamantala iyon. Isang panghahalay na hindi niya mapapatawad. Good morning! Nag-inat si Drake at ninitian siya. Pero nawala ang ngiti sa mga labi nito nang makitang nag-aalab sa matinding galit ang kanyang mga mata. Bakit? May problema ba? Get up and leave! Matigas na sabi niya at tinakpan ng kumot ang katawan. And don't you dare ever come back again, Mr. Lorenzo. Starting today, you're banned in my house. Ano bang pinagsasasabi mo? Anong pinagsasasabi ko? Bakit tinabihan mo ako sa pagtulog? Don't tell me nagawain niyo na magkaibigang binata at dalaga. Sinira mo ang pagtitiwala ko sa'yo. Hindi ko alam kung hanggang saan mo ako manulawestya. Pero sa tingin ko naman ay intact pa ng pagkababae ko. Ang pagtulan sa korte ay katawa-tawang sitwasyon at alam kong wala akong panlaban sa kayamanan nyo at malaking kahihiyan iyon sa akin dahil nagtiwala ako sa iyo. Let me explain, Lovely. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Kahit ano pang gawin mo, hindi na manunumbalik ang pagtitiwala ko sa iyo. Lumayas ka na. Kahit labag sa kalooban, nagsimulang magbihis si Drake. Nang maisot ang t-shirt, lumabas ito ng kanyang silid pagkatapos siyang pagmasdan ng matagal. Nang wala na ito, parang kandilang naupos na napaupo siya sa kama. Binalikan niya sa isipan na nangyari ng nagdaang gabi. Pagkatapos nilang maghapunan, binigyan siya ni Drake ng champagne. Uminom siya hanggang sa makaimpok sa kanila si Dowell at dumating ang dalawa pa nitong nakababatang kapatid na sina Dale at Don. Nang maubos ang champagne, dinalhan sila ng waiter ng alak. Hard liquor iyon na umpisa pa lang ay tinatanggihan na niya. Parang nilalamon siya ng mga muling nanghihingi. And later that night, sinamahan sila ni Barbie na nagkasya lamang sa pagsimsim ng champagne at hindi uminom ng alak. Oh God, talagang naglasing siya kagabi. Maliban doon, wala na siyang maalala pa. Hindi na niya alam kung paano sila nakarating ni Drake sa kanyang bahay, kung sino ang naghubad at nagpalit ng damit niya, at kung bakit magkayakap silang dalawa. Bukod sa inis niya sa lalaki na tila sinamantala ang kababaitan niya, naroon din sa kanyang dibdib ang pagkapahiya sa sarili dahil sa paglalasing niya ng nagdaang gabi. Masamang image ang naipakita niya sa mga naroong bisita na ang manager ng Sweet Zone na si Lovely Amorsolo ay lasengga. At ang mga kainuman niya na ang mga binatang anak ng mag-asawang Andrew at Dolores Lorenzo. Siguradong pinagtatawanan siya ng mga naroon na nagdaang gabi. Na siya si Lovely Amorsolo, bukod sa pagiging manager ay isang hustler na manginginom din. Bakit niya nagawa iyon? Bakit napapayag siyang uminom ng mga binatang iyon? Pakiramdam niya tuloy ay pinaglalaroan siya. Pinagkakaisahan ng mga walang hiyang iyon. Suklam na suklam siya sa magkakapatid, lalong-lalo na kay Drake. Kung alam lang niyang iyon ang mangyayari, hindi na sana siya dumalo pa doon sa kaarawan ni Dolores Lorenzo. Gumawa tuloy siya ng sarili niyang kahihiyan. Ipinangako niya sa sariling iyon ang una at huling pagkakalat niya. Simula ng araw na iyon ay back to normal na ang buhay niya na wala si Drake sa kanyang likuran. Nagtiwala pa naman siya rito sa kabila ng ikli ng panahong pagkakakilala nila. Pagkatapos ay ito pa ang mabubuyo sa kanya sa malaking kahihiyan. Wala siyang ginawa sa buong araw kundi magmukmok sa kanyang kwarto. Ni hindi siya kumakain ng almusal at tanghalian. Wala siyang ibang sinisisi sa nangyari kundi ang sarili niya. Kung bakit kasi kaagad niyang nagtiwala kay Drake.
Hindi pala ito dapat pagkatiwalaan. Isa itong manggagamit, manggagansyo at mapagsamantala. Kung ganaw pala kaganda ang panlabas nito, siya namang kabaliktaran ng ugali nito. Paimbabaw lamang pala ang pagiging friendly nito. Para sa kanya, bulok ang magkakapatid na Lorenzo at hindi na dapat pagtuunan ng espesyal na atensyon at paghanga. Mabuti na lang at hindi siya katulad ng ibang babae na halos mabalo sa kakapantasya sa mga ito. Bandang 7:00 ng gabi nang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya sinagot iyon nang makitang si Drake ang tumatawag. Ngayon pa lang ay dapat na matuto na siyang mamuhay na wala ito sa tabi niya. Nang mga nagdaang araw kasi, sanay siyang makita ito at makasalo sa pagkain. Hindi mahirap iyon para sa kanya dahil talaga namang sanay na siyang nag-iisa noon pa. Tumigil sa pagtunog ang kanyang cellphone, pero makalipas ang ilang sandali, muling tumunog iyon. Dahil sa inis ay in-off niya ang cellphone at muli siyang nahiga. Dahil hindi pa siya nakabawi sa labis sa pagkapuyat ng nagdaang gabi, kaagad siyang nakatulog. Isang pagkakamali ang naging desisyon ni Lovely na makipagkaibigan kay Drake Lorenzo. Kung ilang beses na naisip niya iyon habang nagmamaneho siya patungo sa kanyang opisina. Labis-labis ang nararamdaman niyang kapag kapahiya. Hindi lang sa kanyang sarili, kundi maging sa mga taong nakasaksi kung paano siya maglasing. A certain Mr. Lorenzo called up a minute ago, ma'am. Salubong sa kanya ng sekretarya niya. Sinabi po niyang tatawag uli siya, pero hindi sinabi kung anong oras. Kapag tumawag uli si Mr. Lorenzo, sabihin mong busy ako. Pagkasabi niyon ay tumuloy siya sa kanyang opisina. Ipinatong niya ang kanyang naka-off na cellphone sa ibabaw ng filing cabinet. Magsasawa rin na lalaking iyon at lulubayan siya. Pero hindi pala ganun kadali ang pagiging back to normal ng kanyang buhay. Especially if it involved a handsome man. Hindi siya makapagtrabaho sa kakaisip kay Drake. Kung bakit hinayaan siya nitong makipag-inuman sa mga kapatid nito. What a disgrace she must be at the birthday celebration of Dolores Lorenzo. Bandang tanghali nang ipaalam sa kanya ni Lynn na nasa linya si Mr. Lorenzo. Pang-anim na niyang tawag ito, ma'am. Gusto ko raw talaga niya makausap. Kung hindi mo raw siya kakausapin, mapipilitan daw siyang pumunta rito. Kung hindi niya kakausapin si Drake, siguradong susubot ito roon. Magkakagulo ang kanyang mga empleyado, lalo na mga babae, sa oras na makita ito roon. Put him through, Lynn. Kakausapin ko siya. Yes, ma'am. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago sinagot ang tawag. Hello? Alam ko namang ayaw mo akong pumunta riyan eh. Nasa tinig ni Drake ang tuwa. Pero maya-maya sumeryoso ito. Siguro naman hahayaan mo na ako makapagpaliwanag tungkol sa nangyari, Lovely. Wala kang kasalanan o maging mga kapatid mo, Mr. Lorenzo. Ako ang may kasalanan kung bakit nangyari yon. Kung hindi lang sana ako nagtiwala sa'yo, hindi sana nangyari yon. Ngayon, kung humihingi ka ng tawa dahil sa nangyari, absuelto ka na at pakiusap lang, tigilan mo na ako. Iyon ba talaga ang gusto mo? Siya naman ngayon ang nagulat. Bakit ngayon ay naaawa siya rito? Lubayan mo na ako, sabi niya, pero nagpoprotesta ang kanyang damdamin. Kasalanan ko naman talagang nangyari kung bakit hinayaan kitang uminom. Kung bakit hindi ako naging mabuting kaibigan sa'yo. Akala ko naman kasi ay game ka sa inuman. Nais kumulo ng kanyang dugo sa huling tinuran nito. Hindi kaibigan ang hanap mo, Mr. Lorenzo. Sayang, hindi isang kaibigan ang gusto mong gampanan ng papel sa buhay ko. Lover ang hinahanap ko. Lovely, huwag naman nating tapusin sa ganito ang lahat. Don't force me to become savage. Gawin mo ang gusto mong gawin, Mr. Lorenzo. Hindi mo ako matatakot. Kanina ay gusto niyang maawa rito, pero ngayon ay nasusuklam siya rito. Takot ako sa impluwensya niyo, pero hindi ako natatakot na makapatay ng tao sa oras na ako'y ginawa ng masamang hindi ko masisikmura. Sa sobrang galit ay pinagbagsakan niya ito ng telepono. Tinatakot pa siya namang walang hiya. At sinong tatakutin nito? Matagal na siyang takot.
Pero hindi niya hahayaang makalamang ito sa kanya sa pagkakataong iyon. Makikipagtunggali siya rito kung kinakailangan. Sa sobrang inis niya kay Drake, wala siyang nagawang trabaho sa buong araw. Nangingitit-ngit pa rin ang kanyang kalooban. Kung sakaling muli silang magkita, hindi siya mangingiming kalmutin nito sa mukha. Ang bawasan pagiging mataas nito. Nakahinga na ng maluwag si Lovely nang hindi na siya muling ginulo ni Drake. Siguro na pagtanto nitong talagang lalaban siya. Talagang hindi niya ito uurungan. Kailanman ay hindi ito naging bahag ng kanyang buntot. Kahit maging ngipin sa ngipin ng labanan ay tatapatan niya. Bakit? Sino ba mga Lorenzo na dapat pangilagan? Kung nagawa noong labanan ni Barbie ang Lorenzo's heir, magagawa rin niyang labanan si Drake. Kahit nasa likuran nito ang pamilya. Naging kalmado na ang isipan niya. At least wala nang gumugulo sa kanya. Pero sa isipan niya, naroon pa rin si Drake. Galit na galit pa rin siya rito. Isang araw, nang papalabas na siya ng gusali ng kumpanya, naroon si Drake sa kinaroroonan ng kanyang kotse. Nakaupo sa hood. Nakatingin lamang ito sa kanya. Bigla naman siyang napatigil sa paghakbang. Anong ginagawa ng taong ito riyon? Santisima, ang mga empleyado ng Sweet Zone ay nakatuon ng atensyon dito. Ang walang hiya, ang galing talagang tsumempo. Hindi ba't si Drake Lorenzo yon? Narinig niyang sabi ng isang empleyado ng Sweet Zone. Tama, isa siya sa mga pamosong anak ng Buena Familia na Lorenzo. My God, ang gwapo pala niya sa personal. Anong ginagawa niya rito? Bakit nakaupo siya sa hood ng kotse ni Ma'am Lovely? Sabi naman ng isang babae. Hindi niya pinansin ang mga empleyada niya. Humakbang siya palapit sa kanyang kotse. Tumayo naman si Drake at sinalubong siya. Good afternoon, Lovely. Anong kailangan mo? Paasik na tanong niya rito. Kinukumusta ka? Well, I'm doing fine. Pagkasabi niyon ay tinalikuran niya ito. Pero hindi pa siya nakakadalawang hakbang nang pigilan siya nito sa braso at walang pakundang niyapos siya at hinalikan sa mga labi. Nabigla siya sa akwatasyon nito. Hindi kaagad siya nakakilos, pero hindi niya pwedeng itanggi ang katotohanan na naapektuhan siya sa halik nito. Pero bago siya tuluyang makalimot, buong pwersang itinulak niya ito at binigyan nito ng mag-asawang sampal. That was a public scandal and an act of lasciviousness, Mr. Lorenzo. Nagngangalit ang mga bagang na sigaw niya. Hindi rito magtatapos ang lahat. Marami akong testigo. Iminuwestra niya ang mga empleyadang nakatunganga sa kanila. Isang malaking kahihiyan ang idudulot mo sa iyong pamilya. Kahihiyan mo rin. Walang pakundangan sabi ni Drake. Tila hindi ito natatakot sa banta. Don't tell me hindi ka nasarapan sa ginawa ko. Hihintayin ko ang subpuena. Kaya kong patunayan sa korte na matagal na tayong may relasyon. Kahit kailan ay hindi tayo nagkaroon ng relasyon, demonyo. Lalong kumulo ang dugo niya. At huwag mo akong takutin dahil talagang magkikita tayo sa korte. Marami akong ebidensya na magpapatunay na may relasyon tayo, Lovely. Medyo napangiti pang sabi nito. Pumunta lang ako rito para halikan ka. Iyon lang ang tinungunan nito at usal at ang kotse niya na mahigit 10 hakbang ang layo mula sa kotse niya. Bago ito lumulan sa sasakyan, kumuway pa ito sa mga empleyado ng Sweet Zone. Lalo namang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kotseng dala nito. Lalo na ang plate number niyon. Paano ba niya makakalimutan ang naturang plate number na tinataglay ng kotseng muntik nang maging mitsa ng kanyang buhay? DAL 904, Drake Andrew Lorenzo. Bakit hindi niya naisip yon? Ang walang hiya, nagkapatong-patong na ang kasalanan sa kanya. Lalong nagdaan ang galit niya sa tarantadong lalaki. Talagang nagsasampa siya ng kaso. Hindi niya hahayaang makalagpas ang pambabastos na iyon ni Drake, lalo na sa mga mata ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Bago siya lumulan sa kanyang kotse, napatingin muna siya sa mga empleyado ng Sweet Zone. Dahil wala na si Drake, sa kanya lahat nakatutok ang mga mata ng mga iyon. Halatang pawang hindi makapaniwala sa nasaksihan sa pagitan nila ng lalaki. Hindi rin marahil inakala ng mga ito na magkakilala sila ng binata.
Labis ang kahiyang naramdamang pinasibidad niya sa kotse. Hindiya niya si Drake sa mga mata ng kanyang mga kasamahan. Ininsulto nito ang pagkababae niya. Niyukaran pa ang kanyang dangal at hinamon pa siya. Kung iyon ang hanap nito, hindi siya natatakot sa tapatang ito ng tapang. Ito pala ang lalaking nakagawa niyon sa kanya, ang humiya at uminsulto sa kanya sa publiko. Kasalukuyang kinokontak ni Lovely ng gabing iyon ang corporate lawyer ng kumpanya para tanungin kung may mai-refer itong magaling na abogado na pwedeng humawak sa isasampan niyang kaso laban kay Drake nang katakutan siya ni Amy. Ano yun? Napilitan siyang pagbuksan nito at itigil ang pagkontak at pinagbuksan ng pinto ang katulong. Ano yung dala mo? Usisa niya nang makita ang brown envelope na hawak nito. Ipinabibigay sa inyo ni Sir Drake, ate. Ibinigay nito ito sa kanya. Napakunot ang noo niya sa natanggapin iyon. Salamat. Isinara na niya ang pinto, lumapit sa kama at naupo roon. Nang buksan niya ang brown envelope, mula roon ay nalaglag sa kanyang kandungan ng mga litrato. Isa-isa niyang tiningnan ng mga iyon. Kuha mga iyon ng kaarawan ni Dolores Lorenzo. Natatandaan niya mga naturang shots. At bawat litrato ay nagpapakita ng intimacy sa pagitan nila ni Drake. Bulag lamang ang hindi makakapuna sa intimacy at closeness nila ng binata. Ang dalawang litrato na huling tiningnan niya ay nagpakabog sa kanyang dibdib. Kanina lamang nangyari iyon. Kung ganoon, hindi nag-iisa si Drake. May kasama itong photographer. Anong gustong patunayan ng lalaki? Ang masama pa, kuhang-kuha ang sandaling muntik na siyang makalimot. Nakapaikot sa leeg ni Drake ang kanyang mga braso. Noon niya na pag-isip-isip na tagilid ang kanyang laban dito. Walang hukom na maniniwalang sinamantala siya ng lalaki kung ang mga litratong iyon ang pagbabasehan. Kaya minabuti niyang isinantabi na lang ang planong kumontak ng abogado. Kailangan niyang pag-isipan ng pros and cons ng problema niyang ngayong hawak niya mga litrato na nagbibigay sa kanya ng malaking kahihiyan. Ano ba talaga ang kailangan ng lalaking iyon sa kanya? Bakit siya tinatrato nito ng ganoon? Wala naman siyang ginawang masama rito. Ito lang naman ang sumira ng magandang relasyon nila bilang magkaibigan. Nahulog sa sahigang hawak niyang litrato at noon niya napansing may nakasulat sa likod niyon. Kunot ang noong pinulot niya ang naturang litrato at binasa pa ang sulat. There isn't anything I won't do. Dinampot niya ang cellphone. Alam niyang tatawag ito sa kanya. Kailangan magkaliwanagan sila kung ano talaga ang kailangan nito. Hanggang sa antukin siya at makatulog, hindi tumawag si Drake. Nagpapatunay lamang na wala namang dapat pang ipaliwanag ang binata at ang mensaheng isinulat nito ay nagsasabi na ng lahat. Hindi pa umiinit ang pag-upo ni Lovely sa swivel chair nang ipaalam ni Lynn sa kanya ang gusto niyang makausap ang marketing director na si Andrea. Ang kutob niya ay hindi tungkol sa kumpanyang sadya ng dalagang marketing director, kundi tungkol sa nangyari sa car park ng nagdaang araw. Sa pagkukwentuhan nila minsan, nung hindi pa siya manager ng Sweet Zone at nung mga panahong nag-hit sa market ang magazine na nag-feature sa mga Lorenzo Brothers, naging pantasya nitong ma-meet ang isa sa magkakapatid. Hindi ito iba sa mga babaeng halos sambahin na ang naturang binata. Hindi siya nagkamali. Natuklasan niyang tama ang kanyang sapantaha nang makapasok ito sa kanyang opisina at tanungin kung masarap bang humalik si Drake. O ano? Masarap bang humalik si Drake, Lorenzo? Muling tanong nito nang hindi agad siya sumagot. She was still single at the age of 29. Bagamat hindi ito kagandahan ay matalino naman. Katunayan ay nauna pa itong na-promote kaysa sa kanya. Iyon nga lang, nanatili na ito sa kasalukuyang posisyon. Hindi tulad niyang umangat ng umangat ang posisyon sa kumpanya. Paano mo na lamang si Drake yun? Baka nakalimutan mong sabay tayong bumili ng magazine noon. Naupo at naroon si Leah. Pagdating ko sa bahay, iyon kaagad ang hinanap ko. Masarap ba siyang humalik? Muling tanong nito sa kanya sa ikatlong pagkakataon. Binastos na nga ako ng tao, tapos tatanungin mo pa ako kung masarap siyang humalik? Hindi niya matatawag na kaibigan si Andrea pero magkasundo sila sa lahat ng bagay. Binastos? Ulit nito na bumabakas ang pagkadismaya sa mukha.
Hindi pa naman siguro ako bulag para hindi makitang nakakumpanyapit pa sa leg ni Drake at ginagantihan ang halik niya. She felt she blushed upon hearing what she had just said. Kung ganoon, hindi nagsisinungaling ang mga larawan. Talagang nangunyapit siya sa leeg ni Drake at ginantihan ang nakaliliyong halik nito. Andrea! Nadismayang sambit niya. Hindi totoo yung sinasabi mo. Ano ka ba naman? Binastos na nga ako at lahat natawa ka pa? Umiiling na dagdag niya. Hindi ako natuwa. Mabilis namang tugon nito. Nagulat lang ako dahil all these years pala magkakilala na kayo ni Drake at may relasyon pa. Masyado kang malihim. Nahimigan niya sa tinig nito ang paghihinampo. Alam mo namang pangarap kong makilala mga binatang Lorenzo eh. Nais niyang maipakita rito. Wala kaming relasyon, ano ka ba? Hindi naman kami bingi para hindi marinig ang sinabi kahapon ni Drake, no? Aminin mo na kasi, boto naman kami sa kanya para sa'yo. Wala kaming relasyon ni Drake, pero kung iyan ang paniniwalaan nyo, wala akong magagawa. Sige na, iwan mo na ako Andrea, marami pa akong gagawin. Pagkataboy niya rito, kinalimutan yung nangyari sa car park. Pakisabi niyon ay binaling niya ang atensyon sa mga papeles na nasa harap niya. Tumayo ito. Pero kung sakaling pumasyal dito si Drake, ipakilala mo naman ako sa kanya ha. Bili niya bago nakatalikod at tumalis na. Nang tuluyang makalabas ito, napapailing at nayayamot na humugot siya ng hininga. Siya ngayon ang pinag-uusapan ng buong opisina. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!